from the time ba na umuwi ka, may nagbigay sa'yo ng pera? Sabi niya wala. Oh, bakit hindi ka pa hindi mo pa maano yun, maisip na wala talagang tutulong sa'yo? Sabi ko sa kanya, tutulong sa'yo. Bakit kailangan mong mabigyan ng information? Ngayon, yung information na binibigay mo sa mga tao na yun yung ginagawa. Good morning, good afternoon kay Belgium. Good afternoon mga kapeg. Yan po, ang sipag-sipag naman ni kay Belgium, tingin naman ng mangga. Sana naman, tira mo si Tita Cristina. Oh, magandang araw po sa inyo lahat mga amigo. For today's video, nandito po ang tama yung ginagawa mo ngayon, walang mali, hindi ka masipag ka ngayon, maaga kang pumasok. Oo, nagtrabaho ka talaga, nainitan ka, pinawisan ka. Oh, 'di ba? Oh, walang mali sa sinabi ko ngayong araw. Ayan. Papatayin ko muna yung camera. O, nakapatay na yung camera. Ha? Nakapatay na yung camera. Tigilan mo na yan. Diba, magandang araw po sa inyo lahat mga amigo. Napakasipag po ng ating mga kaibigan ngayon, ang ating mga minamahal sa buhay. Nandyan po si, ayan po, kache-check out lang po ng, naku, Ate Janet. Kumusta naman? Ayos lang po. Oo. Anong gusto mong ang lagkit? Oo nga. Nalilista? Malinis na. Pwede nang palit, ulit? Ha? Tingin mo? Pwede lagyan ulit tubig? Ha? Ba't parang malansa? Malansa? Kailangan ng Clorox. Where's the Clorox? Kailangan natin Cloroxin kasi alam ko bukas ang magata mawala ng kuryente, no? Lagyan natin sa Cloroxan muna natin, sige. So, sabi ko kay Billy, kumusta naman Butchokoy? Okay lang po. Ano bang grade ka na? Papa, Grade 4 ka na ba? Ba't ang tangkad mo? late nga po. 3 plus 3. 6. 8 plus 3. Papa, 8 plus 3. Sabi Chokoy. Dali. 10 plus 10. Spell hippopotamus. Hindi mo alam? Nako, maglaro kayo ni Chuchen. Chuchen, maglaro kayo. Oh. Chuchen, ano ba yung nalaro mo? Ba't ayaw mo pahiramin si Axel ng kite mo? Ayaw mo pahiramin si Axel ng kite mo? Julas ka dyan. Bakit ayaw mo? Lagi niya na. Ano? Away, bully siya. Hindi ka mo inaaway ah. Ano? Sabi siya, bully siya. Sino bully? Yan ata. Gusto po, Wes. Bakit? Axel, Gusto po, Wes. anong Dali, Edi, nandito ka pala. Oo naman. Asaan ka ba? Asa ka ba ngayon? Andito sa kabanatuan. Asa ka ba natuan daw siya? Asa ka ba natuan daw siya? Gusto ng ibang guest sa atin dito sa ating resort mga amigo ay yung yung tubig kasi hindi daw makate, hindi malagkit, hindi daw malansa. Fresh water po mga amigo kasi yung nag-check-in po kasi dito mga amigo ay minsan isang araw, dalawang araw. Kung isang araw po sila, yung whole day na water, yun lang yun. Kinabukasan papalitan namin. Kaya ano pa kinaantay nyo? Punta na po kayo dito sa Casaguiniana Private Resort. Bukas may check-in na naman. Kaya salamat sa Panginoong Jesus kasi yung April, May talagang panalo at nagpapasalamat ako. Dahil actually ngayong May maraming free akong binigay. May mga free akong binigay like yung sa charity natin. And then merong pumunta dito na taga rito sa ating ayoko na magbanggit pero kasi pagka binanggit magiging malaking issue kung sino man sila, yon. Tapos this month tatlo yung free na binigay natin. Apat ata. Pati mga estudyante, April ba o May? O basta April at May, 4 yung free na ibinigay natin. Oo, free na na dito sa check-in natin. Pero naniniwala ako mga amigo, the more na nagbibigay ka, the more na mabait ka sa kapwa, hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Always meron. Opo, laging meron. Gusto kong i-share sa inyo mga amigo yung time na ganito na
the time na nagpunta sila, the time na uuwi na sila Joanna, at nakita ko na sabi ko, pagka umuwi sila, yung magiging gastos dito is lolobo yung sa credit card, as in sobrang laki. And then, kaya pinino ko sila na wag muna silang umuwi that time. So, alam niyo po ba, hindi ako nag-worry kasi alam ko na God will provide. Po-provide ng Lord 'yun. So, tama nga ako na huwag kang magwo-worry sa anuman mangyayari in the future kasi ang Lord ang magpo-provide ng lahat. So, nakauwi sila doon. Sobrang laki talaga ng nagastos. Hindi biro mga amigo. Halos parang nagpasimula ka na ng bahay. Ganun po. Kaya nga po, nung time na umuwi sila, pinauuna ako sa kanila na hindi ako agad makapagpapadala basta-basta sa kanila. Ganun po. So, nung time na nandun na sila, doon na naglabas, yung mga nararamdaman nilang panghihinayang, ganun. Ulit-ulit yun. So, sabi ko sa inyo mga amigo, nung ilang araw pa lang, kagaya ng yung alam niyo yung gusto nila na kailangan may ganito agad kami, na kailangan yung makauwi pagka-uwi namin nakauwi kami sa Gabon, nakauwi sila sa Gabon, dapat bakbait na agad sila sa Guinea. Tapos makabili sila mga gamit, yung titira nila, walang-wala sila, na ipamigay lahat-lahat, yung mga gamit nila, gano'n. Naunawaan ko yon yung sa part na yon. Kaya lang, mga amigo, sa totoo lang, ang mahirap, yung mapupwersa ka na magpadala. Oo. Ang ano naman yun is all about money na mapupwersa ka magpadala kasi kailangan nila. So, ginawa ko mga amigo, sabi ko, ito lang ang kaya ko. Puro ganoon. So, ang hindi ko lang talaga nagustuhan is yung nag-send ako ng money isang beses nung nandun na sila sa airport nung nagano, tapos di ko alam kung natanggap yung pera. And then right after noon, after ilang days, 2 or 3 days na hindi sila nagme-message sa akin. And then after noon, sabi nila natanggap naman din yung pera. And then yung isang subscriber nagpadala ng $100. So right after noon, 2 or 3 days, nabasa naman niya, nasin naman niya yung message ko. Pero hindi niya sinabi kung natanggap yung pera. So yung mga ganun lang, yun lang dun lang talaga ako na naiinis. Oo, na sabi ko, kahit di niya na ako pansinin, basta sabihin niyo sa akin na tanggap yung pera. O di ba? Para at least masabi ko na natanggap yung pera. So ngayon ay mag-alaga ni Wesley ng kanyang kapatid. At ang gusto niya ay dahil kasi gusto niya gusto niya talaga. Kasi pag tumatawa ka kay Joanna, hindi ko nakikita si Wesley. So like in Equatorial Guinea, minsan nakikita ko nga si Wesley na nag-aalaga, minsan hindi. Ganun po yun. Iba-iba. So yun din isa pang reason kasi syempre si Wesley yung pinakamalaking anak niya. Iba kasi sila mag-isip kasi sa pag-iisip natin. Tayo, like tayo mga gulang, kaya nating magsakripisyo para sa mga anak natin. Pero isang banda na nakikita ko is walang katuwang si Joanna para kayanin lahat. Siguro yun na lang. Ang nakikita ko is walang nagbibigay ng lakas ng loob kay Joanna para makaya niya na siya lang umuwi mag-isa at di kasama si Wesley. Hindi niya kayang mag-isa na yung dalawa ay siya ang mag-aalaga. Dapat niya si Wesley na malaki na pwede niyang pagputusan, pwede niyang makasama, kahit ano. Yun yung nakikita ko sa lahat-lahat. Kaya lang, kagaya niyan, sabi ni Joanna, nag-message si Joanna, huwag ko daw ibibigay yung pera kay Wesley. At ang gawin ko daw ay lahat daw na ipapadala kong pera sa kanya. Oo, kasi
ano daw ang gagawin ni Wesley sa pera. Ganun. So, kahit nung nasa airport ako, nabigay ko yung $1,000 kaya Wesley. Maya-maya, binalik ulit yun kay Joanna. Si Joanna ang kumuha ng pera. So, ganoon. Mas ano niyang siya ang maghawak ng pera. So, pagka bigay ng subscriber, bigay ng okay lang sa akin. Oo. Kaya sabi ko nga ang problema lang naman nila is problema nila sa pera eh. Yun lang naman eh. Kaya ganoon. Kaya sabi ko nga sabi ko, Joanna, mag-pray ka. Sabi ko, mag-pray ka na makahanap ng trabaho, mag-pray ka na maging okay ka, ang nararamdaman mo, mag-pray ka. Sabi ko sa kanya gano'n. Sabi niya, lagi naman daw siya nagpe-pray. Yun siya sabi. And then, nag-message pala siya sa akin kahapon at tatanong ko sa kanya yung about sa nag-message sa kanya na mga ang ginagawa daw pala niya, binablock daw niya, mga amigo. Binablock daw niya yung mga taong nagsasalita ng bad. Pero sabi ko, bakit ka nagkukwento? Bakit ka nagkukwento sa mga tao na yun, hindi mo naman kakilala? Sabi niya is, wala naman daw, para daw siguro matulungan siya. Sabi ko, wala, from the time ba na umuwi ka, may nagbigay sa'yo ng pera? Sabi niya, wala. Oh, bakit hindi ka pa hindi mo pa maisip na wala talagang tutulong sa'yo? Sabi ko sa kanya, tutulong sa'yo. Bakit kailangan mong mabigyan ng information? Ngayon, yung information na binibigay mo sa mga tao na yun yung ginagamit sa akin. Sabi ko sa kanya. So, sabi ko sa kanya, kapag hindi ka nag-stop na ganyan sa ginagawa mo, pag hindi ka nag-stop sa pag-communicate sa mga tao na hindi naman nagbibigay ng tulong sa'yo, sabi ko, sabi ko sa kanya, one time, ay hindi na ako makikipag-usap sa iyo, sabi ko sa kanya ganyan. Hindi na ako makipag-usap sa iyo. Yun, ang sinabi ko talaga sa kanya. Once na gamitin ka na naman ng iba para gawa ng video tapos ako masama. Ganyan. Kasi may mga ganun nasabing ganun merong usapan, naka-screenshot pa, in-screenshot pa. Tapos binlock lang niya. Wala naman din nagawa, tapos ginamit sa ibang videos, tapos sabi gano'n, this coming Sunday daw, today daw isa aanin daw niya yung buhay niya, ganyan. O di ba, may sabi ko, pagka ang isang tao ay hindi mo sasabihin yun kung gusto mong mawala na, ganun. Di ba, walang ng sinabi, sabi ko naman. Kaya sabi ko sa kanya, mag-pray ka, sabi ko, may 2 kang anak, at may 3 ka pang anak. Diba? Yun lang naman ikaw naman ang may gawa ng buhay mo, hindi. Ikaw naman ang may gawa ng kapalaran mo, mabuhay mo. Kaya lang dapat sa bawat desisyon, pag-pray mo. Kasi ang desisyon niya is yung sa ano man yung nararamdaman niya. Ganun. Sabi ko nga magiging mabuti pa rin naman ako sa iyo sabi ko. Magiging mabuti pa rin naman ako sa iyo kahit sa mga bagay, sa mga ginawa mo sa akin, sa mga sinabi mong hindi maganda sa akin. O kasi sobrang dami niyang hindi magandang sinabi sa akin. The time na umuwi sila. Saksi ang CCTV camera. Saksi ang CCTV camera na meron dito pala. Sa part kung saan kami nag-usap. Saksi lahat yan, lahat ng mga sinabi. Pero hindi ko na kailangan sabihin pa sa inyo. Basta sa lahat noon, sabi ko na patawad kita. At kung ako may nagawa akong hindi okay sa iyo, patawarin mo rin ako. And then, umuwi sila, ganun, okay, walang sabi ko sa kanya ganun. Sabi ko, make sure na, hindi ka ako pera-pera lang, sabi ko, Joanna, hindi lang pera-pera. Ang pagkaibigan ko, hindi lang pera-pera. Sabi ko sa kanya ganun. O, hindi lang dahil binigyan kita ng binigyan o in-provide ko lahat-lahat. Yun ang tunay na kaibigan, hindi Joanna. May concern ako sa family mo. Kaya nga pinipilit ko na maiwan si Wesley dito sa Pilipinas para magkaroon ng reason para tulungan ka. So, yung po, mga amigo, para at least alam nyo din po yung saloobin ko. Alam nyo din po yung mga nararamdaman ko. Hindi lang dahil ang nangyayari is parang ang biktima po ay parang ang biktima po ay sila. Maraming salamat Ate Janet. Ayan. Mabait siya Ate Janet. Ayan. May kape pa ako niya.
nakakita ako ng ano, kaya Janet nakita ko yung parang kapatid. Kasama si Billy. So, bihira tayo makakita ng ganoon. Although sabihin natin, papasahurin natin, ganyan. Pero yung care nila sa akin. Pero sa lahat ng maging kaibigan ko, meron o wala ako, si Belgian ang tunay kong kaibigan, parang kapatid ko. Kaya sabi ko kay Belgian, kung ano yung magiging decision mo, lagi ako suporta para sa'yo. Si Kuya Belgian naging ano sa akin. Tunay na kapatid, kaibigan. Sobrang ganun pala yung impact ng ano ng pagkakaibigan namin kaya Belgian. Ano ko lang, naisip ko lang kasi basta para kaming ano yung magkapatid na minsan magtatalo tapos mamaya okay na naman kami. Ganoon. Tapos iisipin ko kay Belgian, huwag ka masyadong kumain kasi ang laki ng tiyan mo, gano'n. Yung nagkatalo kami sa pag gano'n. Lahat naman yung katawan mo, mga gano'n. Si Lenny naman, sobrang mapagpasensya. Sabi ko nga ngayon na malalaman mo talaga ang tunay na kaibigan kapag time na meron ka at time na wala ka. Time na anong puso mo hindi okay, time na okay ang puso mo. Doon mo makikita ang tunay na kaibigan. Kaya napakahirap makaharap ng quality na kaibigan. So, yun ang sabi ko kay Joanna, kaibigan mo ako hindi dahil may binibigay ako sa iyo or ganyan. Dahil gusto ko mapabuti buhay mo. Yun ang sabi ko sa kanya. Sabi ko kay Wesley, meron kasing sobrang sakit na sinabi sa akin pero sabi ko kasi hindi niyo makailangan malaman. Kaya sabi ko sa kanya, ano man yung mga nagawa ko na hindi tingin niyo na hindi okay, patawarin niyo ako. Pero sabi ko nga po sa inyo, nung ano nararamdaman ko na nakabalik na sila doon, panghinayang, hindi ako masaya. Kasi alam ko na meron, hindi, nag-feared ako sa mga plano talaga natin para sa kanila. So ayun po mga amigo, thank you so much sa mga kaibigan ko. Thank you so much po at hopefully po si Joanna ay maging maayos ang buhay niya doon. Ano naman po At kagaya niyan, kahapon tawag sa akin, hindi ko nasasagot. Kasi syempre naantok na ako. At minsan pag gano'n, pinapatay ko na yung ko. So, ayun po mga amigo, thank you so much po. At lagi natin pag-pray ang bawat isa. Pag-pray natin si Joanna, si Wesley, at yung kanyang mga anak. So, hopefully, maranasan nila yung saya na naranasan nilang ligaya na time na okay pa sila. So, yun po mga amigo, thank you so much po. God bless po.